Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at maging lubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mensahe tungkol sa susi ng kagalakan sa buhay ang ibinabahagi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kagalakan sa buhay. Sa mga naghahanap po ng kasiyahan dyan, sa mga malungkot, sa mga nasaktan, sa mga iniwan, sa mga naghahanap ng galak. Para sa inyo po, ang mensahe ni Jesus sa araw na ito. Kung naghahanap ka ng kagalakan sa buhay, ang susi, walang iba kundi ang pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno. Yun lang. Kung gusto mong maging masaya, mahalin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Poong Jesus Nazareno. Isang pag-ibig na kayang mag-alay ng sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Ganyang klaseng pag-ibig ang ibibigay natin. Hindi basta-bastang pag-ibig, kundi pag-ibig na kayang mag-alay ng sariling buhay sa kanyang kaibigan. Pamilyar ba kayo sa ganitong klase ng pag-ibig? Hindi ba? Ganitong klase ng pag-ibig ang mayroon ang ating Poong Jesus Nazareno? Ito yung pag-ibig na naibigay sa atin, yung pag-ibig na handang ialay
ang kanyang sariling buhay. Bago pa nagkaroon ng iba't ibang love story, meron ng isang love story na nagmula sa Diyos. Isang love story na naghangad, ibigay ang sarili niyang buhay. This is the greatest love story ever told and has ever been done in our history. A love that is willing to die for a friend. At lahat ito, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Dahil tayo ay kanyang tinuturing na kaibigan. Dahil tinuturing tayong kaibigan, ibinabahagi niya sa atin ang mga ito para makabahagi tayo sa kanyang kagalakan at maging lubos ang ating kagalakan. Hindi ba ganito ang isang kaibigan? Nagbabahaginan, hindi nagdadamutan. Ang isang tunay na kaibigan, ibinibigay ang kanyang sarili, selfless, at hindi makasarili o selfish. At higit sa lahat, hindi ba ang tunay na kaibigan, nag-iibigan, hindi nagtatrayduran? Yan ang klase ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Isang pag-ibig ng tunay na kaibigan. Kaya kung gusto mong maging masaya sa buhay, ibigin mo ang Poong Jesus Nazareno tulad ng isang tunay na kaibigan. Ngayon po, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias. Si San Matias, ang alagad na pumalit kay Judas. Sino po bang nakakakilala kay Judas dito? Itaas nga ang kamay. Ay, ako lang. Kilala naman natin si Judas, hindi ba? Oh. Si Judas, yung alagad ni Jesus na nagkanulo sa kanya. Sa halagang 30 pirasong pilak. Pinagpalit si Jesus sa salapi. Isang kaibigan ni Jesus na tumalikod kay Jesus. Isang kaibigan ni Jesus na nagtraidor kay Jesus. Ang sakit, no? Tinuring mong kaibigan, pero trinaydor ka. Tinuring mong malapit sa'yo, pero niloko ka. Kinaibigan mo, pero pinagpalit ka sa halagang 30 pirasong pilak. Siya ang kaibigan ni Jesus na pinalitan ni San Matias. Sa totoo lang, mahirap yung ginampanan ni San Matias. Biruin mo, ang papalitan mo, isang traidor. Ibig sabihin, lahat ng mata nasa iyo. Kasi baka matulad ka sa kanya. Lahat ng mata nasa iyo. Binabantayan ka. Kasi baka gayahin mo yung nauna sa iyo. Mahirap yung naging gampanin ni San Matias. Dahil parang tila kailangan niyang patunayan yung kanyang sarili. Patunayan na siya'y tunay na kaibigan at hindi katulad ni Judas. Hindi naman binigo ni San Matias ang ating Poong Jesus Nazareno dahil pinagpatuloy niya ang anumang hindi nagampanan ni Judas. At sa huli, binigay niya ang kanyang sarili gaya ng isang tunay na kaibigan kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin, ang maging tunay na kaibigan ni Jesus. Kung gusto mong maging masaya, kaibiganin
ang Diyos. Kaibiganin ang Poong Jesus Nazareno. Kaya nga bilib na bilib ako sa mga deboto. Kahit ang hirap ng buhay, kahit malungkot ang buhay, pumunta lang sa Quiapo, masaya na. Bakit? Kasi mahal. Mahal na mahal ang Poong Jesus Nazareno. Kaibigan ang Poong Jesus Nazareno. Ngunit, paalala rin po ito, kung tinuturing mong kaibigan ang Poong Jesus Nazareno, dapat hindi ka traidor. Hindi ka tumatalikod sa Kanya. At higit sa lahat, iniibig mo siya. Mga kapatid, ang susi sa kagalakan sa buhay ay ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Poong Jesus Nazareno. Dahil ang mga hindi umibig sa Diyos, naging malungkot at miserable. Pero ang umiibig sa Diyos, itinuturing niyang kaibigan na kayang ialay ang kanyang sariling buhay. Amen.